So ayan, nandito kami sa Mekos Mekos Restaurant. Nice to meet you. Yeah, thank you bro. Yeah, you are. Thank you. So ayan, nandito kami sa Mekos Mekos Restaurant. Ayan, napakamura yung kanilang pintahan. Yung kanilang saging ay 1 real. Halos lahat yan 1 real. So, ayan, kung gusto mo makaipon dito sa abroad, dito lang kayo sa Mekos Mekos Restaurant kakain. Ano ka, may pumasok. Kapatay kayo dyan. Ha? Ayoko. So, ilalagay ko kayo. Dito kasi ilalagay yan. Kaya ako kayo, yan. So, masarap dito mga isla sa Mekos Mekos Restaurant. Patigilin ito ako kayo. Itong Lipat Mekos. Manana. One real lang yan. Dito lang kayo kabahan. Masarap. Sapa. Nagja-jogging sana lang kaso medyo alangan yung pagkain kasi magutom ko. This one correct? Thank you. How much all? You have one, yeah? Yes. Okay. Do make it. Look na. Ako na yung Wala siya. wala kang gusto lang. Diretso siya. Better lang. Baka pa rin natin isang saging. Brother, masarap. Mamaya ko na. Isipahan na. Mambo! Yeah. Uwa! How are you? Good! Nice to meet you. Yeah, thank you bro. Yeah, you are. Thank you. Yeah, we have that. Yeah, you are. Ayos na kami dito sa kanilang Mekos Mekos Restaurant. Panalo. So napakamura. Pupunta kayo dito sa dagat, dito sa Alwakra. Mayroon dito isang cafeteria na panalo. Saan nakikita niyo? Ayun na. Kami ay aalis na. Say hi bro, sa Manila. Hi. Very nice cafeteria. It's good food. I will tell my kabayan, come here near Alwakra Soup. Yeah. What's the name of the restaurant? Tea and toaster. Aywa. Tea and toaster. Diyan. Panalo. Yan yung kanilang Yan yung kanilang pangalan. Cafeteria Tea. Trotso. Cafeteria. Toaster. So, ayan. Tapos, pagdating naman dito, is nandito naman yung sa likuran yung ating pupuntahan, yung dagat. So, kung gusto mo makamura, kaya ba, doon tayo sa Mekos Mekos Restaurant, sa cafeteria. So, ayan. 10 real lang yun, ha? 10 real, just imagine, 10 real lang ang aming binayaran. Busog. Tao. Samantala, kung bibili tayo sa Philippine Restaurant, naku po, Panginoon Diyos. Pero hindi naman namin kinukuha. Ay, hindi na, siyempre, panalo pa rin ang pag-Pilipino. Pero, pag tayo nagtitipid, doon tayo sa Mekos Mekos. Walang medyo pricey na. So, ayan, puntahan natin ang dagat na napakaganda dito sa Qatar. So isang magandang araw sa inyo lahat. Galing kami doon sa Mekos Mekos Restaurant. So ayan o. Just 1 real. Mayroon ka ng karak. 1 real lang. Panalo. Tapos syempre, tikman natin ang kanilang Mekos Mekos sa banana. Wow. Okay. Masarap.
Ang makaipon talaga ito, panalo na. Siyempre meron tayong magandang view. Baka hindi mo na lalaman, ang view na akin nakikita ngayon is mala 5-star hotel. So isang native na bubong yan, rubakal yan. Mamaya't maya uubusin ko lang itong ating mikos-mikos sa sali. Ipapakita ko sa inyo ang napakagandang view. Mitos na. Sa mga OFW dito sa Qatar, abay, napakagandang tumambay dito sa... May itlog ako. Paano ka nagkakaroon ng itlog? Babae ka. Alam niya ako. Ano ba yan? Nagawin pa. Meron silang mikos-mikos with itlog. Masarap. 1 real lang. Dito real to. Huwag ka nang nag-vlog ako eh. Okay, sige. Kung i-upload ko yan, hindi ko ni-edit eh. Anong sinabi ko? Yun ang paniwalaan ng mga tao eh. Sabi ko sa'yo, ini-endorse ko yung mga murang bilihin eh. 2 real pala, sorry diba? Ito 1 real lang talaga yan. Walang halong biro. May itlog kasi to. May itlog kasi yung kasama ko. Diet pa ako eh. Wala akong itlog. Ako po. Baka hindi na kayo makapaghintay sa ating mala 5-star hotel na view. Ito, ibigay natin sa ibon. Kasi yung ibon, ikot-ikot marami na. Ano to? Tax para sa ibon. Sa tingin mo, sa tingin at saka sa starter, ipa-ipusin mo babay sa atin. Wala din yung sa ito. Nakaawayan silang yung ibon. Ngayon, papakita ko na sa inyo ang mala 5-star na view. Kala nyo, nabibiro ako, no? Pre. Ayan, no? Ganda dyan. Ang kagandahan sa kanilang dagat ay mayroon yan net nakalutang ng mga puti-puti. Na yung mga isdang matatapang, mga pating, yung mga basura hindi makakapunta dito habang yung mga bata ay naliligaw. So, ayan po ang kaganda. Napakalinis ng dagat. Napakarespetado ng mga tao. Walang pwede magtapon kasi bawat magtatapon ng tao na makikita, lahat huyan nakapalibot ng CCTV. Walang isang bantay dyan. So, nakapalibot yan ng CCTV. Naku po, pag ikay magtapon ng basura, sigurado 1 million ang iyong fine. Kaya wag kang mag-attempt. Kaya yung mga tao dito, sa bawat kinainan nila ay dapat mandatory yan, obligado kang magtatapon, hindi maglalabong, wari-wari yun yan. Magtatapon ng basura ng sarili mo. Pero meron akong kwento sa inyo. Atin lang ito ha. Atin lang. Doon sa dagat na yan, noong unang mga taon, wala ho akong trabaho. Napakalaking tulong po ang binigay sa akin ng dagat na yan. At bakit? Yung mga panahon na yun, yung una kong employer, minsan hindi sumasahod buwan-buwan. Medyo nalilate. Kaya ang ginagawa ko dyan, doon sa may mga bato-bato na yun, doon ako lumulusok pag low tide. Pumupunta ako doon sa gitna na yun. Parang yung parang bundok doon. Doon ako nangunguha ng yung shell na maliliit. Halaan. Ayan ang aming inuulam para mairaos lang namin ang aming pang araw-araw. At syempre, minsan wala nang pira, minsan nakakarami ako, nakakuha ako ng 3 kilos, 4 kilos. Yung iba ay binibinta ko para kami makabili ng bigas. So, ayang dagat na yan ay napakalaking tulong po yan sa akin. At syempre, pag nagtaglamig, pumupunta ako dyan para manghuli ng masag, yung alimasag, crab. Ang ginagawa ko lang, tinatalian ko yung isang manok
hindi naman isang manok, yung kalahating manok lang, yung isang tipak ng manok, hinahagis ko doon. Pagkatapos nung nahatakin ko after mga 3 minutes, mayroon yung alimasag na nakakagat, tapos mayroon akong pang sakwit na net. So sa pamamagitan din na ngayon, nagkaroon ako ng ulam, malaking tulong yun, ng malaking bahagi, at hindi ko yun makakalimutan at hindi ko yun ikinakahiya dahil sa sipag at syaga ko. So ayan, maraming salamat. Nakahanap din ako ng medyo magandang trabaho. Magandang trabaho talaga, hindi lang medyo magandang trabaho. So sipag at syaga lang. So kahit puno ako ng takot, talagang napakadilim dyan sa gitna, ako mag-isa minsan hindi ko na lang inaano. Diyan doon sa gitna inilalabas ko yung aking mga damdamin. Sumisigaw ako ng I am free kahit punong-puno ng pagsubok. Pero yan yung katotohanan eh. Pero ngayon marami pa rin kakababayan. Kung ako nga kahit kung mayroon lang akong oras, pupunta ko dyan kasi masarap talaga yung halaan, saka yung crab na fresh, saka yung namimingwit. Maraming pa rin mga kababayan, mga kakilala ko namimingwit dyan. Kaso ako, ang trabaho ko talaga is maabot ng 10 hours everyday. Tapos ang aming travel pa is umaabot pa yun ng 3 hours. So napakapagod. So ganun namin pinagsisikapan ang aming mga ang aming trabaho dito sa abroad. Kaya ganun na lang kami anong tawag doon, kakuripot. Kaya naman tingnan nyo naman kami. Pamikos-mikos na lang restaurant. Kaya kami pinagsisikapan namin ng mabuti yung pira namin, nilalagay namin sa tama kasi ayaw namin na kung ano kaming umuwi sa Pilipinas sa una, nagdidildil kami ng asin. Sana naman ay hindi na maranasan ng aming mga anak. So ayun lang, kinikwento ko lang. I just want to share my experience na itong dagat na ito naging bahagi ito ng aking buhay. Malaking tulong ito. So ayan, marami talaga ang paraan para tayo ay makasurvive. So kung ikaw may naghihirap ngayon, so laban lang, mikos-mikos lang ang ang ating dyan. Unreal lang, just imagine kung ikaw ay maarte dito sa Qatar, ayaw mo kumain ng pagkain ng ibang lahi, ayaw mo pagkain ng sabi mong may kari, ayaw mo, naku, doon ka sa mga Filipino food. Hindi ko naman inaano, napakamahal ng Philippine foods talaga yan, panlasang atin yan, kaso nga lang mahal. Dito sanayin mo lang panglasa mo sa mikos-mikos, naku, Sarap po. masarap. Paano nila ginagawa yan, diba? So share ko lang kabili kami ng sasakyan dahil sa mikos-mikos na yan, diba? Dahil sa sobrang namin pagtitipid. Hindi naman sa pagtitipid na hindi na healthy na. Kasi dito talaga yung mga litos, yung mga sa 2 real, 5 real, yung yung mga mura lang na vegetable, yung mga tinitira. Hindi ba sabihin na bumili ka na nito lahat ng oras? Siyempre mas mura pa rin dito yung mga vegetable, prutas. Kaya gumagawa kayo ng paraan para maging healthy pa rin kasi health is wealth, sabi ka nila. Kumakain pa rin naman tayo. Para sa akin masarap na ito. So ayun na, marami doon naglalaro, mga bata, marami doon mga barko, papalamutin. Ngayon kasi ay taglamig. Kahit napakatirik ng araw ay hindi mo maramdaman ang init. Pero kung ito, yung humid, ako po, Panginoon, kahit gabi, huwag ka nang lumabas, pumasok ka sa aircon, napakainit. Ang lugar na ito, kalahati napakainit, kalahati napakalamig. Ngayon, kung alam nyo lang, tingnan nyo yung aking balahibo na tumatayo. Malamig dito, pero tirik na tirik ang araw. Yung mga dapat nag-iinarte lang dito sa abroad, yung mga malaking sahod, yung mga nurse, engineer, tayo na mga
nasa ano lang, nasa top of the ano level lang ang sahod, eh para tayo mag-inarte, para tayo makaipon ng konti, di ba? Kung gusto nyo makaipon, tip ko sa inyo, huwag nyong piliin ang mga sosyal na bagay. Piliin mo maging level lang, kahit may pera ka, ang hayaan mo sa wallet mo na matulog. Meron kasi mga tao na pag may pera hindi nakakatulog, nandun sa coffee shop na magagara, nandun sa mga hotel, nandun sa mga mall, nandun sa ano. Hindi ka talaga makakaipon yan. Nagiinuman, nag-ano ng... Kami talagang pinag-aralan ko talaga ang takbo ng ating kwento, ating buhay. Kanta pala yun, ang ating buhay. Talagang inano ko talaga inaral, paano ba? Marami akong nakikita ang mga OFW, mga matatanda na, mga nakaano na 50 na, pero ganun pa rin pabalik-balik dito sa abroad. Paano ba natin may iwasan? So, ako nakaisang bakasyon na ako. Siguro sa pangalawang bakasyon namin yun ang pinakamalaking bakasyon. Baka yun na yun bakasyon na panghabang buhay. So, hindi ko naman sinasabing wag kayo dito. Ibig kong sabihin hindi talaga panghabang buhay ang abroad. Mas masarap pa rin manirahan sa Philippine Island. Basta't mayroon kang plano, mayroon kang negosyo na pwedeng pagkakitaan. Hindi yung babalik ka lang doon para magkastos, maglibre, magpasikat. Babalik tayo doon para sa atin pamilya, para sa atin panimula na naman na buhay. Siyempre mag-a-adjust na naman tayo. So ayan, naging advisor tuloy ako sa inyo sa ngayong araw na ito. Medyo nag-twist ang ating vlog. So hindi lang puro kalokohan na makikita nyo sa akin. Kaya may rason kung bakit nyo ako isusubscribe sa aking YouTube channel. Kaya sa mga nagsusubscribe sa aking YouTube channel, ako ho ay nagpapasalamat. Taos puso ako nagpapasalamat. Thank you. Oh, syempre. Kasi yung aking YouTube channel, kaya ako ito ginawa. Sasabihin ko sa inyo, walang paliko-liko. Kaya ako ng YouTube channel. Dahil pag uwi ko lang Pilipinas, yun ang gagawin ko. Tingnan nyo, mayroon akong advertisement. So yung advertisement na yan, kumikita ako yan. Pero ngayon, pakunti-kunti lang yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero pag sumikat ako, tatandaan nyo, darating ang panahon, sisikat ako. Dadami ang aking followers. Lalo na pag maawa sa akin sa YouTube. In-endorse niya, in-recommend niya yung aking video. Hindi ho ako humihinto. Hindi ko sinasabing pagod na akong mag-upload ng video. Kasi tinatandaan ko, lahat ay nagsisimula ay nandito sa baba. So kayong mga nasa abroad, mas maganda mag-YouTube kayo. Aralin nyo tulad ng sa akin, ilan na subscriber na ako. Hindi nyo mamamalayan sunod na panahon pag nakita nyo, pag 1 million na ang aking subscriber, pag 100,000 na yung aking subscriber, sasabihin nyo, sana ang sinabi ni Florian and Bubbles tinupad ko, ginawa ko. Hindi na sana ako takot umuwi sa Pilipinas kasi kumikita ako ng $1, $2, $5. Yung $1, $2 pag naipon niya sa 1 taon, 2 taon, 5 taon, naku po Panginoon, sinasabi ko sa inyo, pwede kang makabili ng isang sasakyan, pwede kang makapagtayo ng negosyo, pwede yan maitulong sa iyong pamilya. So ganun lang. Medyo tumataas ang aking blood pressure, pero yun ang katotohanan. So kaway-kaway muna sa inyo. Kaya ka muna dito. Pasensya na kayo. Pinapangaralan ko ang ating mga kababayan. So ayan, pinapasilip ko sa inyo. Ayan, napakaganda. So kaway-kaway muna sa inyo at magandang araw. Paalam muna. I-relax ko muna ang aking sarili. Kaya ako pumunta dito para mag-relax. Medyo na-hype na ako. Pasensya na kayo. So ayan, magandang araw sa inyo. Mabuhay po kayo. Especially sa ating mga kapwa OFW. Idol yan, idol. Salute sa inyo lahat. Idol.